Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about sa mga babae na nag-end up sa mga normie or tinatawag natin hindi nila yung ideal or dream guy. 'Di ba marami ka nakikita na ito sa Facebook, yung mga babae na kinukumpara yung napangasawa nila dun sa dream guy nila, kagaya ng mga F4 dati. Jerry yan, yung mga ganyan, yung mga dream guy nila. Yan yung alpha widow na sinasabi ko na may ideal talaga sila na looks na preference sa lalaki. Tapos i-compare nila dun yung mga nakakarelasyon nila or nakaka-partner nila. Minsan nga tanungin nyo, sino ba mga nasa relasyon dito? Minsan tanungin nyo sila kung sino yung mga crush nila na lalaki. Mostly naman babae merong ganyan. Yan yung tinatawag nating ideal. Pero hindi sila nag-e-end up dito kasi nga onti lang unang-una, onti lang din to sa lipunan. 10% lang. Kasi 80% nga deem unattractive, 'di ba? Yan yung mga normie tsaka mga sub 5. Tapos yung another 10% na dun sa 20% na attractive na sinasabi nila is high tier normie. So, obvious naman sa 20% is madalang silang makita sa pang-araw-araw na buhay. Mag-ikot-ikot ka sa mall, pumunta ka sa trabaho, kung saan-saan ka mag-travel, wala ka ganong makikita na pogi talaga. Bihira mo lang sila makita. Or siguro sa isang taon, baka isa lang makita mo or dalawa. Kung observant lang kayo So, yung mga nasa relasyon dito, minsan tanongin nyo yung girlfriend nyo kung sino yung mga crush nila na mga artista, ganyan, or dream guy nila sa utak nila. Doon nila kinukumpara. Kasi nga, di ba, yun nga, onti yung mga pogi talaga. High tier normie, 10%. 10% yung mga chat pogi. So, 80% is yun talaga, yung mga normie. So, totoo yung nice guy finish last. Pero hindi lang basta-basta nice guy. Kailangan meron ka pang ibang mamimit dun sa standards ng babae. So, kagaya ng beta box yan. Unang-una yan, beta box, kasi yan yung pang long term. Tsaka majority naman talaga normie. So, talagang competition na lang din talaga base sa mugging tsaka dun sa kita, sa pera, sa pagiging beta box. So, usually naman ng mga pamilyado is beta box din. Kahit pa yung chad siya or sinasabi nating alpha na lalaki is ang end up is beta box pa rin din talaga. Kasi hindi siya realistic para sa perspective ng babae na magi-stay sa relasyon na siya yung bubuhay dun sa lalaki or siya buong buhay nila is walang trabaho yung lalaki. Hindi nangyayari yon, wala akong nakitang ganyan. Lalaki meron, as in wala talagang trabaho yung babae, nandun lang sa bahay. Pero ang ginagawa nun, nagluluto, tsaka nag-aalaga ng bata. Yan yung traditional, yan yung sinabi ko sa inyo dati na traditional role is nakadependent yung babae dun sa lalaki dahil sa for survival, tsaka dun sa offspring, sa mga anak para mapalaki ito ng hindi naman super hirap na walang makain or walang pangdamit. Pero hindi ko sinasabi na lahat meron din naman pamilyado na may kumpleto yung pamilya, asawa at anak. May asawa at anak tapos hirap pa rin sa buhay kasi nga pag dalawa kayong minimum is magtutulungan na lang din talaga kayo. Hindi na kaya yung lalaki lang yung magtatrabaho kasi kulang din talaga.
So, ang end up is sa normie pa rin talaga kasi yan yung majority. Tapos yan din yung mga nakikita ng mga babae sa araw-araw. So, na-expose sila dyan paulit-ulit. Tawag doon desensitization eh. Search nyo yung word na yun, yung desensitization. Diyan na papasok yung mga rapper, yung mga niche. Pero ganun pa rin, looks pa rin basihan, base pa rin yan sa mugging. Pangalawa na lang yung na-provide na lifestyle. So, ang end up is normie rin talaga. Na ano. Kaya, yan yung na-realize ko na kaya pala sa black pill is sinasabi na lahat ng nasa relasyon or kasal is beta talaga, beta. Pero, yung alpha is genetic siya, 'di ba? Meron kasing alpha na nasa beta state. Ibig sabihin, alpha siya dahil sa genetic, pogi siya, chad. Pero, nasa relasyon siya. Once na kasi nasa relasyon ka, matic beta ka eh. Kasi nga, ikaw yung ginagamit ng babae. So, pag nasa relasyon ka is beta state ka. Na kahit nasabihin mo na pinapalamon ka ng babae, which is hindi siya pang long term. Ibig sabihin, gusto ka niya itali dahil sa genetic. Pero ganun pa rin, sooner or later, katagalan, is ibe-betafication ka pa rin. Ibig sabihin, parang pipilitin ka ng babae magtrabaho. Kagaya nung kay Ai. Ganun. Tsaka, kung hindi naman din magtrabaho yung lalaki, wala rin naman siyang kakainin. So, mapipilitan din siya. Kahit papaano. Okay sana kung habang buhay nandyan yung parents nung lalaki na palamunin. Kuwari, nakatira pa yung lalaki dun sa bahay nung nanay niya. Habang buhay ba na gano'n na buhay yung nanay at tatay niya? Hindi naman gano'n yun, realistic na So, yun nga yung kahit na yung, meron naman din na normie na equal exchange lang. Kasi nga, treatment is base sa looks. So, usually ng mga pamilyado is either looks match, pero may kasama pang silbidor yung lalaki na side. Yan yung naobserbahan ko sa mga pamilyado, naghahatid sundo sa mga anak, tapos sabay kagaya ni Rena, naglalaba, di ba? Nagsasampay. Nagluluto rin pala yun. Nakita ko sa Facebook niya. Nagluluto siya. So, ganun nga. Pag nasa relasyon ka ng babae, is beta ka. Parang may kasama ng silbidor din. Kahit papaano. Kaya mas maganda, tama yung sinabi nung nag-comment eh. Mas maganda na mas maigi paramihin mo na lang pera mo. Kagaya ng ginawa ni Kong. Si Kong TV, di ba? Marami na siyang pera, milyonaryo na siya, di ba? Nagkakatulong na lang siya. Tapos yung asawa niya, hands-on, yun yung nag-aalaga. So, hindi siya hands-on gaano dun sa anak nila. Siguro, pagka nilalaro niya lang yung anak niya. Pero, yun nga, pera na lang niya yung pinapagana. Naalala ko yung tatay ko kay Kong eh. Ganun yung tatay ko. Pera lang yung pinapagana. Bibigay ng tuition, bibigay ng mga pangdamit, sapatos, or bibili yung tatay ko ng mga gamit na gatas, ganyan. Laruan, di nga ako binibili ng laruan nun eh. Kasi nga, ang basic necessities ang talagang priority ng tatay ko. Hindi ko nga siya gaano nakakausap eh. So, ganun yung mga, yung mga alpa-alpahan ko, no. Pera lang yung pinapagana. Meron namang ganun, di ba? Kagaya ni Kong, sub 5 siya. Pero yung asta niya, hindi siya yung nag-alpha mindset siya kasi nga yung pera niya yung pinapagana niya. Pero kung yung mag-cheat siya, kunwari, itry niya mag-cheat, ganyan. Dahil marami siyang pera, iiwan siya nung asawa niya. Kasi sub 5 ka na nga, tapos mag-cheat ka pa na dahil sa pera mo. Nakaka-cheat din naman yung mga sub 5 Kunwari, kaso, dapat, ubod ng dami mo ng pera. Pero sa West, hindi ubra yan eh. Kasi,
yung mga minimum wage earner na babae is may cellphone na. Kaya nilang bumili ng kotse, kaya nilang bumili ng cellphone. So, hindi na mababribe yung mga babae. Sa Pilipinas is medyo humahabol na kasi ang dami ng mga babae na nagtatrabaho talaga 50-50, di ba? 60% ng lalaki nasa labor force, 45 to 50% ng babae nasa labor force. Pero ang demographic is kada 100 ng babae is may 110 to 111 na lalaki. So, ganun kadami yung lalaki compared sa mga babae. Sa demographic to 2018 PSA. Hindi ako nag-iimbento dito. 2018 to PSA. Anong pa kaya ngayon? 2024 na. Sana i-update nila yung PSA na yan para magkaalaman na talaga eh. Kung gaano karami excess na lalaki talaga at saka nagko-compete. Kaya hindi na rin ako na nabibigla na marami talagang single na lalaki. Kasi ang daming excess eh. Excess talaga, ang dami talaga. So parang nangyayari is 50-50 na rin talaga nagtatrabaho na babae. 50-50 na rin talaga nagtatrabaho na lalaki. So realistic lang din yung mga babae na yan na pang long term pa rin talaga iisipin nila. Kasi isipin nila tatanda sila, ganyan. Diyan sa Pilipinas. Pero dito kasi, sa West kasi is hindi na nila kailangan ng lalaki kasi gobyerno na yung tatay nila. May benefits kasi sila kahit pa maging single mother sila eh. Na tsaka dito pala, hindi ka pwede mag-knock up ng mga hindi ka gaya dyan sa Pilipinas. Kasi sa payslip ko may lumalabas child support. So pag nagsampa yung babae ng kaso sa'yo is matik na iaawas yung pera dun sa kinikita mo sa pagtatrabaho. Or kung nag-astig-astigan ka naman, hindi ayaw mo magtrabaho, himas rehas ka. Ganon dito kaya talagang yung mga lalaki dito hindi talaga nang na-knock up talaga. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na kaya nila. Kasi matik na kakaltasan yung sweldo mo eh. Sa payslip meron yun, nakalagay yun dun sa sweldo, payslip ko. Ganon doon. Dito sa dyan sa Pilipinas kasi arrangement lang through words eh. Or legal. Pero sooner or later, kakatch up na rin dyan. Mangyayari na rin sa Pilipinas yan. Na ngayon pa nga lang economy, di ba? Dami ng babae nagtatrabaho. Tapos, advanced na rin dyan sa Pilipinas. Pinapatupad na nila yung gobyerno na nagpo-provide ng mga bus. Di ba yung carousel? Nag-i-start na nga yan. Doon na rin tayo papunta sa parang westernized country na rin. Pero matatagalan pa siguro, abutin pa na 10 taon yan. Pero doon na rin papunta rin talaga. Kung observant kayo kasi tren, gobyerno, bus, carousel, gobyerno. Oh, 'di ba yung mga jeep pini-phase out na rin tapos gobyerno na rin yung yung ginagawang aircon, yung mga jeep. Nag-i-start na rin 'yan. Ewan ko lang sa tricycle kung ano mangyayari diyan. Pero yun nga na yun nagtatrabaho na yung babae. So kung gusto magpamilya ng mga babae is ganun nga, papatol na lang sila sa normy na silbidor na nagbibigay pa ng pera. Kasi kung hindi ma-meet ng criteria ng babae or yung conditions niya, kagaya nga na sinabi ko sa brief false Lois, walang relasyon na mangyayari kung hindi mo ma-meet yung conditions ng babae. Pero, ganun pa nga rin, ang pinakamadugo na first condition ng babae is looks threshold. Kailangan attracted siya sa'yo kahit papaano. Tsaka, yung mga normie, napapansin ko, parang hindi rin sila kawalan eh. Kasi usually, kunwari, ang nagiging submissive lang talaga is yung above yung lalaki sa looks ng dalawa. Eh, ang mga normie to normie, looks match yan eh. So, hindi kawalan yan. Eh, ang dami rin mga normie na willing eh. Ibig sabihin, nag-hit sa mga babae, kapwa normie lang din. So, yung competition is pare-pareho lang.
So, kaya kanya pinili dahil dun sa total 80% naman ano, 'di ba? Unattractive sinasabi nila or normie. So malamang kaya pinili yung lalaki na yun pang pamilya is para dun talaga sa napro-provide niyang benefits dun sa babae. So kaya yung mga nagsasabi dyan, no, hindi naman basihan yung looks. Boy, treatment sinasabi natin dito ah. Treatment base sa looks. Wala akong pakialam kung nasa relasyon niyang babae or hindi. Ang sinasabi natin dito is yung treatment. Magiging submissive lang yung babae kung above yung lalaki ng 1 or 2. Pero usually 2 yan eh. Pero pagka normie to normie, exchange yan ng values tsaka benefits. Pero mas lamang pa rin ang napro-provide nung lalaki. Kasi ano pa silbi mo? Pareho naman kayo normie. Ano pa silbi mo, 'di ba? Kung hindi mo mamimit yung terms and conditions niya, 'di ba? Yun yung hypergamy na hindi maintindihan ng mga ibang red pillar, mga mahihina kokote. Hindi ko nila lahat kasi merong iba talaga na malalawak din yung malawak mag-isip eh. Pero iba talaga close-minded na hindi raw basihan yung looks sa treatment. Nako, treatment nga yung binabasihan natin eh. Wala tayong pakialam. Ang black pill, walang pakialam kung makipagrelasyon yan lalaki or hindi. Ang tinitingnan is yung treatment dahil sa looks. Dami pa nagbabato dyan na, ganito, nakadali ng bata na ano. Pero yung treatment, tsaka yung value na binibigay ng lalaki, tingnan nyo. Tsaka tingnan nyo rin yung edad ng babae. Kung nasa epiphany phase yan, di ba sinabi ko na rin sa inyo, yung yung single mother na babae na 18 to 25 is prime age pa rin yan, prime age, pero at the same time may epiphany phase na rin. So kung mag-isip yan is parang past 25 na rin kasi nga sa epiphany phase na may anak na siya. Pero ganun pa nga rin dahil 18 to 25 pa rin siya, mas priority pa rin niya looks. Kaya nga ito, tingnan niyo sa mga dating apps tsaka sa mga or sa in real life. Pansinin mo yung mga single mother na 18 to 25. Pag below kayo sa looks, normie kayo, invisible kayo. Promise, matik yan. Matik yan. Naobserbahan ko na yan eh. Na tsaka trinatry ko na yung mag-chat sa mga dati, yung sa mga single mother na 18 to 25. Promise, high tier normie pa rin gusto niyan. 18 to 25 yan eh. Kahit sabi mo single mother yan. Mataas pa rin standard niyan. Kasi biruin mo, binobomba pa rin ng yan. Maraming messages dun sa mga normie looking na lalaki. Binobomba yan. Marami yan. Baka 50 pa nga yan. 50 messages yung natatanggap niyan everyday. So, yun nga yung sinasabi ko na So, realistically lang talaga, lahat ng nasa relasyon is beta talaga. Pero, yun nga, ibabalance mo na lang talaga kung ano yung willing kang matanggap tsaka willing mo i-sacrifice. Yung mga benefits na mo, matatanggap mo sa relasyon na yon, parang i-weigh mo na lang. Kasi unang lang naman na habol talaga ng lalaki is lang talaga yung companionship dahil sa opposite sex tsaka yung procreation tsaka yung sex pleasure. So usually dun lang sa tatlo iikot yun eh. Kaya yung mga lalaki na nasa relasyon is willing din talaga na mag-beta box. Kasi matik yan pag nasa relasyon ka. Either silbidor ka or beta box ka. Kahit sabi mong genetically superior ka, chad ka, ganun pa rin yan na magbe-beta box ka pa rin. Kasi hindi, kuwari, one year ka nang walang trabaho na hindi magi-stay yung lalo na kung live-in kayo. As in, siya yung naglalabas ng okay na tatagal yung relasyon nyo kung hindi kayo magkasama sa bahay. As in, pareho kayong umaasa sa parents. Tapos wala kang trabaho. Yun, medyo may posibilidad na
tatagal yun ng matagal. Pero may epiphany phase tayo na tinatawag past 25. Pagka na-timingan niya, putya, ang tagal na neto walang trabaho, tas palamunin pa sa nanay niya. Kahit tiyad ka pa, promise, ihiwang ka. Kasi hindi siya pang long term eh. Ang mga living species kasi is selfish talaga. Lahat ng tao is makasarili. Lahat ng tao makasarili. Hanggat maaari gusto nila is lagi silang lamang. So dahil yung babae ang picker, siya namimili is gusto niya lagi siyang lamang. Ikaw picker eh. Siyempre, obvious naman. Kaya nga hypergamy. 'Di ba? Ibig sabihin sobra. Hyper, 'di ba? Yung prefix na hyper is sobra. Gamy. Oh. Kaya nga hypergamy yung mating strategy nila is hypergamy. Yun yung mating strategy ng babae, hypergamy. Na dagdag mo na rin yung polygamy. Nangyayari na rin sa babae yan kasi nga ang daming mga lalaki na nagko-compete tsaka willing talaga na mag-simp. Basta may makausap lang. Kasi 'di ba, yung mga lalaki, 80% dim unattractive. Ibig sabihin, yung ibang mga lalaki dito is walang experience na no girlfriend since birth. So gagawin nila yung kahit kausap lang, kahit walang sex. Pumapayag yung ibang mga lalaki na ganun. Merong mga lalaki na ganun na hindi pa na black pill tsaka red pill. Yung parang nagsisimp pa rin, oblivious sila sa nangyayari. Kasi nga naman, hindi mo naman alam na na ano tong mga pill na to, red pill, blue pill, black pill. Kasi nga, itong mga lalaki na to is walang social interaction sa opposite sex kasi nga social media age na. So, hindi mo na alam yung gagawin mo. Mag-a-approach ka ba o mag-aantay ka? Pag nag-antay ka naman is hindi, tapos normie yung looks mo or below is empty-handed ka talaga. So, yung ibang mga lalaki napipilitan talaga na mag-message talaga para lang mag-exist dun sa babae. Pero double bind kasi yung yung pagme-message tsaka pag-approach eh. Ang may advantage lang dyan is heteronormy or yung pogi. Kasi once na nag-approach yung normie tsaka sub 5 is, ibig sabihin, ikaw may pakay kaya ka nag-approach. So parang tingin ng babae dun is below ka, mababa yung value mo. Pagka nag-approach yung heteronormy tsaka pogi, dahil nga sa halo effect ng itsura nila. Diba ang halo effect is, pag pogi ka is, naka-attach sa'yo malinis, may status, matalino, charming, tapos maraming kaibigan kahit wala. Sa utak lang to sa utak lang to. Hindi natin sinasabi yung realidad. Perception tong sinasabi natin, perception. Kasi nga, everything is judged by its appearance. So, ito yung perception ng pumapasok sa unang-una sa utak ng tao dahil sa halo effect ng ng looks na may itsura. So, yun nga yun na yung mga normie ngayon, yung mga Gen Z, tsaka mga below average yung itsura is hindi nila alam yung experience nung pakikipag-usap sa opposite sex. Which is, naobserbahan ko yan. Kasi nga, 80% dim unattractive. Hindi mo nga alam, di ba, kung mag-a-approach ka ba or susundin mo yung red pill na mag-grind habang, tapos men age like fine wine. Mas lalala pa nga yan eh. Yung Actually, parang sugar daddy na nga yung nangyayari dun sa men age like fine wine eh. Parang ganun yung nangyayari eh. Which is nakikita ko rin yan sa Gen Z. Yung iba naman, pilingero. Piling nila ako kasi pagka ganyan kasi 'di ba sub 5 yung mga na-attract ko. Alam ko sitwasyon ko dahil nga black pill ako eh. Alam ko habol neto status ko, itsura, tsaka yung mapoprovide ko. Yun lang naman talaga yun. So pagka may pumatol na bata, prime age na babae dun sa lalaki na may itsura is matik yan, beta box yan or sugar daddy.
Kasi kaya nga niya pinatulan eh, kahit matanda ka eh. Dahil nga sa ganun. Napansin mo, Freddy Aguilar, may bahay yun sa ano eh, Teachers Village eh. Rico Blanco, may studio, tapos may gig pa. May pera na rin yun. Malamang may ipon kasi matagal lang single yun eh. Tsaka focus lang dun sa music career niya. So, yung mga nagsasabi ng manage like fine wine, wala akong nakitang bam. Kaya nakakatawa eh, nakakatawa. Kahit sabihin mo pogi yung ano na yun, manage like fine wine. Oo, pwede. Pwedeng gamitin yun ng one night stand, yung mga tambay. Kuwari ano, walang trabaho. Na maging lang din yan, di ba? Actually, yung mga tambay na nakakatira ng mga professional, di naman talaga chad yan eh. Mga normie lang din yan eh. Pero yun nga, may tinatawag kasi tayo maging. Baka yung tambay na yun na yung above yung looks dun sa ano. Kasi nakikita ko yung tambay, parang normie lang naman to eh. Na ano, sa bagay, meron ding ibang mga babae na gusto rin yung thrill. So, yung pakinabang nung normie na tambay is yung thrill. So, may maging na rin na pumapasok, tsaka yung thrill. Kasi mga bata pa sila, 18 to 25. Pucha, wala akong nakitang ipipa ni Pace na nagpakantot sa tambay ah. Yung mga ano, usually mga below 30 yan, yung mga ganyan. Dapat kasi ganun eh. Marami rin kasing factors eh. Kasi unang-unang factors niyan eh, yung fertility time period ng babae. Diba sinabi ko na nga sa inyo yan. Yung pang-alpha seed yung 18 to 25. Kaya nga dumadami yung mga single mother. Mostly hindi ko generalize. Kasi may magi nga tayong tinatawag na hindi naman lahat dun sa lugar nyo puro pogi yung mga nandoon. Eh, merong isang ibang lugar na puro sub-5. Malamang yung makukuha niyang lalaki doon, sub-5 din. Yung sa mga perimeter, makakamatch na sa dating app, sub-5 din. Merong mga ganong lugar na kahit mag-dating app pa siya, puro sub-5. Lalayuan niya yung distance ng dating app. Doon lang siya makakamit ng ng pogi. Which is hindi rin realistic. Kasi hindi naman magta-travel yung pogi para dun sa sub-5 na babae na yun eh. Na nandun sa lugar na yun eh. So maraming factors yan. Pero hindi dinidisprove yung lookism na sinasabi ko. Kasi yun nga, ang treatment kasi is base sa looks. Yun yung hindi magets talaga ng mga ibang lalaki dito eh. Yung treatment is base sa looks. Na subconsciously din naman eh sa lalaki, 'di ba? Mga kaibigan nyo, 'di ba? Kakapalagayan kayo ng loob. Ano ba ibig sabihin nun? Dahil sa itsura, yung nakita nyo na unang-unang perception na ano. So yan yung sitwasyon, kaya ang end up pa rin ng mga babae is dun sa mga may pakinabang din talaga. Kaya yun yung sinasabi ng red pill. Tama rin naman sila doon. Pera-pera lang labanan na ano. Pero, dinownplay nila yung looks na part. Tsaka yung treatment base sa looks. May pangit nga na nasa relasyon. Ano naman yung treatment doon? Silbidor. O, di ba? O, may normie nga na nasa relasyon. Anong treatment doon? Base sa looks, di ba? O, beta box at silbidor. Hindi kayo makakaiwas na ang treatment sa base sa looks. Kala kasi nila yung black pill. Inisip kasi ng mga ibang mga tao is porket na black pill, marinig nila yung black pill is pogi, 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 pogi. Yun yung nasa utak nila, pogi, 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 pogi. Eh, hindi naman ganun eh. Sinasama din yung normie, tsaka yung sub-5. Pero ang treatment, ang pinofocus ng black pill, base sa looks. So, yung mga ibang red pillar dyan, sabi, daming pang sinasample, kesyo ganito, ganyan, 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 kung ano-ano pang kabullshitan. Eh, alam mo naman yung sitwasyon, eh, harap-harapan na nga eh. Tanungin mo yung mga katrabaho mo. Yan nga yung challenge, di ba? Tanungin mo yung mga trabaho mo.
tingnan mo yung mga nasa relasyon ngayon, 'di ba nagsusundo, hatid sundo yung ano, yung asawa nila. Normie to normie, 'di ba? Or kung ayaw maghatid sundo nung lalaki is siya yung above sa looks, which is ang treatment ay base pa rin sa looks. Yung kasi hindi maintindihan ng mga ibang mga lalaki na ano eh, na inisip nila, black pill, pogi, pogi, pogi. Parang pinafocus lang daw yung ano, yung mga pogi. Sinasanto daw yung pogi, hindi naman daw ganun. Oo, pero yung treatment sinasabi natin dito, 'di ba? Proof pa nga lang nito yung kay Jeff Bezos, 'di ba? Yung kay Jeff Bezos. Yung asawa ni Jeff Bezos is nag-simp kay Leonardo DiCaprio. Nakipag-usap pa ng matagal. Biglang naging invisible si Jeff Bezos nun ah. Hindi siya nag-exist sa asawa niya dahil nandun yung nandun yung ano, Chad. So yun yung sinasabi ko. Ganon din yung kay Floyd Mayweather. Tsaka kay anong tawag dito, Anthony Joshua. I-search nyo yun sa YouTube, Anthony Joshua with Floyd Mayweather. Yung accomplishment na 50-0 ni Floyd Mayweather Jr. is biglang naglaho. Hindi siya naging invisible siya dun. Promise, nakakahiya talaga siya. Milyonaryo ka, yung record mo 50-0, invisible ka kahit sa lalaki at babae. Ang kinakamayan dun si Anthony Joshua dahil matangkad tapos may itsura. Lamang sa look si Anthony Joshua, pogi. Yun yung nangyari dun. Promise. Namag talaga si ano dun, si Floyd Mayweather doon. Kung ano, actually, inirecord ko yung clip na yun eh. Tapos nilapag ko dyan sa channel ko. Pero masyado nang matagal yan. Siguro, mga 1 year ago na yun eh. So, yun yung proof nun na talagang ano, mugging lang din talaga yan. At saka ang treatment base sa looks. Lahat, kesyo lalaki pa. Kahit lalaki, nilagpasan lang si Floyd Mayweather. Kinamayan naman siya nung iba, pero usually nilagpasan lang talaga siya. Nakakahiya yun, promise na talaga siya. So biglang naglaho yung record niya, tsaka yung mga billion-billion na pera na accomplishment niya. So paano? Yun lang, peace.